Alright mga pare koy, good morning. Morning na ngayon. Sam Sulek style tayo ngayon. Kakagising ko lang and magpe-prepare ako ng first meal ko before ako mag-workout. It's already anong oras na ba? Magna-9 na, so nalita akong magising. Ipapakita ko sa inyo yung workout ko sa gym and yung pre-workout meal and post-workout meal ko. And tara, mag-prepare na ako kasi late na. Gusto kong workout na. Let's go, baby! So, since breakfast ko ito, 4 eggs ako, 4 eggs. Siguro piprito ko na lang kasi nakakaumay yung nilaga, pare, walang lasa. Kasi pagka nilaga yung piniprepare kong meal ko, kailangan ko ng pampalasa like mga sauce or something na isasabay ko para magkalasa. So ipiprito ko and then Himalayan salt. So let's go. Okay, so ayun, nakapagpalipas na ako ng almost 2 hours. So mag-prepare na ako ng whey protein ko, shake. Parang ito na yung yung pre-workout meal ko kasi wala na akong time mag-prepare kasi naglaba ako, guys. Ang dami kong labahin. Anyway, ito kasi gustong-gusto ko kasi itong protein shake kasi may BCAA na siya. So, pang pre-workout ko na siya and sasamahan ko na siya ng L-citrulline. 2 capsule lang yung ititake ko dito pang pre-workout. Kasi ayoko magkape pa rin. Di kasi ako masyadong nakakatulog. Pero for those guys na mataas ang tolerance nila sa caffeine, yan, maganda. Best pre-workout meal is yung caffeine, coffee. Pero black dapat So ayun, pagkainom ko nito, 30 minutes go na ako sa gym. So madali lang naman yung gym dito, kapitbahay ko lang. So let's go, baby. Alright, it's freezing cold. Since ginagaya nga natin si Sam Sulek, pero si Sam Sulek para may code, kaya ako wala. So walking distance lang naman yung gym. So let's go. Grabe, pare, lamig sa labas. -7. So okay, so nandito na ako sa gym and dito kasi sa Korea, guys, hindi basta-basta tawag dito nagre-record, nag-video kasi bawal dito sa Korea. Pag nahagip ka ng camera, magre-reklamo sila and pwede ka nalang ipapulis. So careful lang ako sa pagre-record. Iiwasan ko as much as possible yung mga tao rito. So eto, warm up na tayo, stretching. Very important, pare. Lalo ngayon ako shoulder day ngayon. So kailangan kong ma-warm up mabuti yung aking shoulder, yung rotator cuff ko, and joints. Importante yung pare kasi shoulder tayo ngayon and I'll try to do some heavy stuffs today. So samahan niyo ako, walang bibitaw, pare. Sam Sulek. Actually itong mic ko lalagay ko sana dito sa top ko. So ayan na, nagdadatingan yung mga tao. So kailangan ko maging careful sa camera ko kasi bawal dito sa Korea yun, guys. Ayaw nila. So kaya wala masyadong fitness vlogger dito sa Korea. Unless sa mga high-end na gym talaga, yung pang private talaga. Kasi bawal mag-record, guys. So ayun. Okay, so ang una natin ay side lateral raise. Lateral raise tayo. Side delts kasi pinaprioritize ko talaga yung side delts ko kasi yun ang weak point ko and mas kailangan kasi natin ng mapuwersa pa tayo na gagawin yung mga weak point natin. So ang gagawin ko ay drop sets
drop set lang tayo kasi nagmamadali tayo kasi nga di tayo pwedeng mag-record ng matagal dito, mahagip sila ng camera. So let's go. So start natin sa 5 kg. Balik kg pala yung ano dito, hindi pounds, so medyo mas mabibigat. So since magaan pa lang naman yung first set ko, as many as I can. So hindi ko siya sa 12 reps. Parang hirap pala ng ginagawa ni Sam Sulek na nagsasalita habang nag-workout pare. So hindi ko kinakount yung first ano ko kasi pag nakaramdam na ako ng burn, ng pangangawit in Tagalog. So ayun na. Okay. That's 5 kilos. So jump tayo sa 8 kilos. No rest pare. 6, 7, 8, 9, 10. Jump agad sa 10 kilos, bro. This is so hard. And then jump back to 5. Parang hirap ng ginagawa ni Sam Sulek. Grabe yung burn pare. First set pa lang yun, so 3 sets yung gagawin ko na drop set. Let's go. Okay, so next exercise natin is side lateral raise pa rin, side delt pa rin. Pero this time mas effective siya kung tutusin kasi sa cable tayo pare. Kung wala kayong access sa ganitong strap yung nasusuot, you can use the D-handle. Pero pag D-handle kasi pare, para ka na rin nag-top 10. So ito kasi itong strap na to ang use nito pare is hindi masyadong mabubugbog yung wrist mo. So iwas pilay sa wrist. And dito kasi sa cable pare, constant yung pressure pataas and pababa. Grabe yung stretch din ng side delts dito. So dito nagtapos na ako pang third set ko na to. 10 kilos lang ako pare dito. Yung max ko kasi sa dumbbell is 12 kilos up to 15 kilos. So pero dito ang max ko na dito is 10, pero sobrang hirap pare. So kung may ganito kayong strap, the best. Kita mo pare, ganito lang ako o pwedeng ganyan. Hindi nabubugbog yung wrist mo na bumbuhat. So ito 10 lang pero sobrang hirap na niya pare. Constant yung tension niya pataas at pababa. So grabe yung and then isagad mo dito pare. Wag lang dito. Yan, yung iba kasi dito sa dumbbell dito lang, di ba? Pero dito, so grabe yung stretch na nangyayari sa side delt mo. Shucks, ang hirap pare. So, left side naman tayo. Parang hirap ng ginagawa talaga ni Sam Sulek. Nakakaingil. Okay, so tapos na tayo sa lintik na side lateral raise na. Ito hindi ko masyadong naasikaso to kasi natitira ko na siya sa back, pero this time titirahin ko siya. So ito yung one of my favorites pagdating sa rear delt exercise. So besides the reverse pec deck fly, pero ito kasi pare grabe yung tama niya. So parang sa dumbbells lang din to, pero ito kasi mas, sabi ko nga, mas kagaya ng kanina sa side lateral raise, constant din yung pressure niya, yung tama niya pataas, pak, hanggang pababa pare, pinipigilan mo siya. So grabe yung tama niya. And same din sa dumbbell, round mo lang yung neck, round mo lang yung back mo, hindi gano'n na, i-round mo lang para mas ano yung nagko-contract yung rear delt mo.
Wow! Grabe pare, tigpa 5 lang yon. Pero sobrang grabe yung tension niya kasi both pataas tsaka pababa. Sobrang kinokontrol mo yung weight talaga. So ito yung favorite kong rear delt exercise. That was my last set. So grabe na burn na. Whew, let's go. Next. Okay, so rear delts pa rin tayo. Where this time, ito naman, parang ganun lang din sa ginawa natin kanina. Pero ito, parang nakatayo lang tayo. Literal na nakatayo lang pare. So, ganito lang. Yan. Pero ito parang yung tension niya, talagang magkukross yung ano mo. Pwede mo pang isagad siya. Pababa. Yan. So, grabe din yung tension niya. Pwede mo rin pagsalitin. Minsan yung kaliwang mas mataas or mas mataas yung kanan. Pero pare, kung may shoulder injury ka, hindi ito advisable pare, yung sobrang ganyan. So dito ka lang, most likely. Yan. Kasi kung may injury ka pare, hindi mo kaya to. May mararamdaman ka. Wow, grabe pa pare. Woo. Okay, so next exercise natin, rear delt pa rin pare. Importante kasi yung talagang mabilog yung shoulder mo. So pabubugbugin natin ng mga maraming variation ng rear delts exercise. So ito, dahan-dahan lang pare, wag yung ganun-ganun ha. Although may tama din naman yun, pero yung tension kasi dapat, sabi ko nga kanina, mas maganda pag constant yung tension. Pataas, pahila, pabalik. Yan. Okay. Oh. Grabe, 15 pa lang to pare ha. Warm up set ko pa lang pero sobrang bigat na. Wow. Utok na ba? Pare, sarap. Okay, so last exercise ko na to sa rear delts. Kasi sobrang stress na yung shoulder ko. Di pa ako the dumbbell press, military press. Di pa ako nagpa-front raise. Hindi ko natitirahan yung front shoulder ko kasi nag-chest ako kapon. So bugbog na rin yung front delt ko. So let's go. Technique dito pare, huwag mong bilisan ha. Lalo na yung pabalik. Bigla and then dahan-dahan. Warm up set ko pa lang to, so medyo komportable pa ako. Parang kulit ng music dito. Hindi kaya ako makaka-copyright. Ayun, since warm-up set ko pa lang yun, hindi talaga ako nagka-count ng reps sa warm-up set. Pag naramdaman ko ng burn, ibig sabihin yun na yun. So, magdadagdag na ako and by 12s na yun. So, let's go! Okay, so last set ko na to sa shoulder press and max ko na to 60 kilos. So, kung sa dumbbell, parang 30-30.
Well, sa dumbbell nga, sabi ko nga sa inyo, mas risky yon kagaya ko na may injury sa shoulder. Kasi, and then pag left side na, nag-struggle na ako kasi nandito yung injury ko. So, mas na-aggravate, mas nadidelikado yung injury ko. So, mas gusto ko na to, pwede ako magbabad dito ng at least 6 sets. And, ito na nga, max ko na 60. So, ewan ko kung kaya ko kasi nasanay ako na nag-workout paggabi. And alam niyo naman, paggabi, so maghapon na akong warmed up sa work, nakakain na ako ng mga pre-workout meal like carbs especially. Pero ngayon morning, so ang kain ko pa lang is yung egg and protein shake. So let's see, 60. I don't know kung paano nagagawa ni Sam Sulek to. Yung nagsasalita, pero ang bibigat ng binubuhat. Ano bang nakain ko para gayahin ko siya ngayon? Okay, last. Wow, that was solid, bro. Last ko na to. Hindi ko na ulit gagayahin si Sam Sulek. Bro. Okay, so second to the last exercise ko na to, traps. Maglalast ako sa biceps kung sisipagin pa ako. Anyway, ang technique ko dito is di ba warm up set ko pa lang naman to. This is 20 kilos each. So, ang technique dito pare is medyo mag-forward kayo, mag-lean forward kayo ng konti yung torso nyo, pero yung naka-butt out pa rin pare para sa yung lower back hindi siya mabugbog. So, ganito yung magiging itsura niya. Pero wider lang So, 20 kilos each. So, yeah. Lean forward konti, butt out, pack. Hindi yung ganyan Although may tama pa rin, pero iba pa rin yung tension pagka Bari nag-shrug lang kayo dito. Shrugs ang tawag dito, shrugs. Hindi yung elbow ang nagbubuhat. Pose, down, up, pose, down. Ito yung exercise na nakakapangit talaga. Nakapangit talaga, pre. Pero pag magaan yung binubuhat, natawa ko sa sarili ko. Nakikita ko yung mukha ko sa lamin. Ang pangit ko pala talaga. Damn. Alright, tuloy natin. Oh man. That's my 5th set. So, actually, meron pang ibang variation yung traps exercise, which is gamit pa rin to, pero ang tawag dito ay farmer's walk. So, ang purpose ko kung bakit dinala ko rito from there, yung tawag dito plate rack is, ayun, yung farmer's walk. So, 3 times ko lang din gagawin yun. Back and forth. So, ayun yan. Alright, so traps pa rin tayo, pero this time mas mabigat na to. Kung kanina 20-20, so ito 60 kilos na to, so it's 30-30, so mas maganda na yung tama rito. Let's go. Slowly up, pose, down, up, pose, down, up, pose, down. Tuloy-tuloy nyo lang, guys. Okay, so tapos na yung shoulder workout ko. Actually, magbo-bicep pa ako, pero ilang sets lang naman yun, mga 4 sets. Kasi
exhausted na ako. And hindi ko na rin i-record kasi biceps masyado ng usual yon. So, common na kumbaga yung mga exercises. Pares lang naman. Bicep curl. So, yun gano'n. And yun, magti-treadmill ako ng 15 minutes lang naman. So, that's it. Ayun, tapos na mga pare ko yung workout ko. So i-oven ko lang naman na yung yung post-workout meal ko. May naluto na akong chicken breast doon. So siguro magpo 40 grams ako doon para hindi na ako dadagdag pa ng ibang protein na food. That's it. Thank you for watching. Ang haba nung pare, first time ko mag-vlog ng ganong kahaba. Thank you for watching. Bye bye. God bless.